Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 3, Term 1, Week 2. Pagkilala sa katangian ng tauhan, salitang naglalarawan, pagbibigay ng suliranin at solusyon, pagtukoy sa salitang ugat ng salitang naglalarawan, ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Para sa unang araw, pagkilala sa katangian ng tauhan. Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ng wasto ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Nagagamit ang mga high-frequency words tungkol sa sarili at bansa. Nakikilala ang katangian ng tauhan. Nagagamit ang mga high-frequency words sa pagbuo ng maikling talata at nababasa ng may tatas, may damdamin at tamang bilis ang mga pangungusap. Awitin natin ang kantang Fruit Salad sa tono ng Watermelon. Ano-ano ang mga prutas na nabanggit sa awitin? Sino sa inyo ang mahilig kumain ng prutas? Bakit kailangan nating kumain ng prutas? Sa inyong palagay, mahalaga ba ang prutas sa ating kalusugan? Bakit? Basahin natin ang mga prutas: mangga, pakwan, pinya, saging, dalandan, lansones, bayabas. Ano-ano ang mga prutas na nasa larawan? Ilarawan ng mga ito batay sa kanilang katangian, tekstura, hugis, kulay, laki, lasa, at iba pa. Basahin ang mga salita at gamitin ang bawat isa sa pangungusap na may kaugnayan sa sarili at bansa. Pagkatapos, hanapin sa loob ng kahon ang kahulugan ng mga ito: matyaga, tamad, reklamador, palayok, bakuran. Ang mga pagpipilian ay A. Batugan, B. Ngawa bago gawa, C. Bakod, D. Banga, E. Masikap, F. Puti. Narito ang mga tamang kasagutan. Ating basahin ang alamat ng pinya. Noong unang panahon sa isang maliit na nayon, may mag-inang nakatira sa isang kubo. Si Aling Rosa ay masipag at matyaga. Nagtatrabaho siya sa bukid araw-araw. Pinananatili niya rin ang kaayusan ng kanilang bahay. Ang kanyang anak na si Pina ay maganda ngunit tamad. Ayaw niyang tumulong sa kanyang ina at laging naghahanap ng dahilan upang maiwasan ang gawaing bahay. Isang araw, si Aling Rosa ay nagkasakit. Kailangan niyang magpahinga at humingi ng tulong kay Pina. Tinawag niya si Pina at inutusang magluto ng kanin. Ngunit si Pina, sa halip na tumulong, ay nagreklamo at sinabing hindi niya mahanap ang palayok. "Pina, pakihanap ang palayok at magluto ka na," sabi ni Aling Rosa. "Hindi ko makita ang palayok, inay," sagot ni Pina. Naiinis na si Aling Rosa sa katamaran ni Pina. "Pina, sana magkaroon ka ng libo-libong mata para makita mo ang lahat ng hinahanap mo at hindi ka na magreklamo," wika ni Aling Rosa. Lumipas ang ilang araw, hindi makita si Pina. Nag-alala na si Aling Rosa, kaya hinanap niya si Pina sa lahat ng sulok ng bahay at paligid ng kanilang bakuran. Ngunit hindi niya makita si Pina. Lubos siyang nalungkot at labis ang kanyang pag-aalala. Isang araw, habang si Aling Rosa ay nasa kanyang hardin, napansin niya ang isang kakaibang halamang tumubo. Mayroon itong prutas na nababalot ng maliliit na mata sa buong paligid. Nang hawakan niya ang prutas, naalala niya ang kanyang sinabi kay Pina.
Naku, ito na nga kaya si Pina? Bulong ni Aling Rosa. Ang prutas na ito ay tila may libo-libong mata tulad ng sinabi niya sa kanyang anak. Tinawag niyang Pinya ang prutas mula sa pangalan ng kanyang anak na si Pina bilang pag-alala sa kanyang anak at ang aral na dulot ng kanilang karanasan. Sino-sino ang tauhan sa alamat? Ang mga tauhan sa alamat ay sina Aling Rosa at Pina. Ano ang kahulugan ng salitang magkaroon ka ng maraming mata? Ibig sabihin nito ay maging mapagmasid at marunong maghanap ng mga bagay. Anong katangiang mayroon si Pina? Si Pina ay tamad at reklamador. Ano ang gagawin mo kung may inuutos sa iyo ang iyong ina? Susundin ko agad ang utos ng aking ina at tutulong ako sa kanya. Suriin ng teksto sa ibaba at gawin ng mahusay ang gawain ng inyong pangkat. Hahatiin kayo sa 5 pangkat. Unang pangkat, bilugan mo. Basahin ang mga pangungusap at bilugan ang mga salitang naglalarawan kay Pina. Ang batang si Pina ay mahilig magreklamo. Kabaliktaran ng ugali ni Aling Rosa ang anak na si Pina. Libo-libong mata sana ang tumubo sa'yo, ang wika ni Aling Rosa kay Pina. Hindi na makita si Pina at nalungkot si Aling Rosa sa sinapit ng anak. Ang pinya ay prutas na nababalot ng maliliit na mata. Ikalawang pangkat, iulat mo. Anong payo ang maaari mong ibigay kay Pina bilang anak na nagmamalasakit at nagmamahal sa kanyang ina? Basahin sa harap ng klase ang inyong nabuong payo. Ikatlong pangkat, iarte mo. Sa inyong palagay, tama ba ang sinabi ni Aling Rosa sa kanyang anak? Ipaliwanag ang inyong sagot sa pamamagitan ng role-playing. Sa ika-4 na pangkat, iguhit mo. Iguhit ang prutas na pinya at sumulat ng 5 bitamina at mineral na makukuha sa pagkain ng pinya. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ika-5 pangkat, katangi-tangi ka. Isulat sa loob ng kahon ang katangian ni na Aling Rosa at Pina. Anong mga salita ang naglalarawan kay Pina? Si Pina ay maganda, tamad, at reklamador. Anong katangiang mayroon sina Aling Rosa at Pina? Si Aling Rosa ay masipag at matyaga, samantalang si Pina ay tamad. Anong payo ang maaari mong ibigay kay Pina bilang anak na nagmamalasakit at nagmamahal sa kanyang ina? Dapat siyang tumulong sa kanyang ina at sundin ang mga utos nito. Sa inyong palagay, tama ba ang sinabi ni Aling Rosa sa kanyang anak? Hindi, dahil sinabi niya iyon nang may galit, ngunit nais lamang niyang turuan si Pina ng responsibilidad. Ano-anong makakatas na prutas na hilig niyong kainin? Naritong maaaring maging kasagutan. Mahilig akong kumain ng mangga, pakwan, pinya, at kahel. Iulat ang 5 bitamina at mineral na makukuha sa pagkain ng pinya. Bakit mahalagang makilala natin ang mga katangian ng tauhan sa binasa o pinakinggang teksto? Nakatutulong ito upang mas maunawaan natin ang kilos, damdamin at mga desisyon ng tauhan sa kwento. Paano natin nakikilala ang mga katangian ng tauhan sa binasa o pinakinggang teksto? Nakikilala natin ang mga katangian ng tauhan sa pamamagitan ng kanilang kilos, pananalita, damdamin at pakikitungo sa iba.
Piliin ang letra ng tamang sagot. Si Ana ay naglalaro ng kanyang paboritong laruan sa parke. Habang siya ay masayang naglalaro, nakita niya ang mga batang namumulot ng basura. Nilapitan niya ito at binigyan ng pagkain. Anong katangian mayroon si Ana? Masipag, matulungin, maawain. Maaga pa lamang ay gising na ang aking nanay upang ipagluto kami ng agahan. Inihahanda na niya ang aming kasuotan sa paaralan. Hinding-hindi niya nakakalimutan na kami ay pagbaunan ng aming paboritong sandwich. A. Maalalahanin, B. Maasikaso, C. Masipag. Isang araw, nagsaya si Tipaklong sa pagkanta at pagsayaw habang si Langgam ay walang tigil sa pag-iimpok ng pagkain. Nang dumating ang tag-ulan, nagutom si Tipaklong at humingi ng tulong kay Langgam at siya naman nitong pinatuloy. Anong ipinakita ni Langgam sa sitwasyon? A. Pagiging makasarili, B. Pagiging masipag, C. Pagiging pabaya. Isang hari ang nagbigay ng buto sa magsasaka. Itinanim niya ito at pinagyaman hanggang sa namunga ng isang pagkatamis-tamis na mangga. Anong katangiang ipinakita ng magsasaka? Pagiging maramot, pagiging masipag, pagiging maaalalahanin. Si Haring Araw ay kilala sa pagiging mapagmataas at makapangyarihan. Hindi niya pinapansin ang hinaing ng kanyang nasasakupan. Anong katangian mayroon ng hari? Mapagkumbaba, mapagmataas, maaasahan. Gumuhit ng prutas na pinya at sumulat ng 5 salitang naglalarawan dito. Para sa ikalawang araw, salitang naglalarawan, ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Para sa ating layunin, nagagamit ang mga high-frequency words tungkol sa sarili at bansa. Natutukoy ang kahulugan ng mga salitang naglalarawan sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Nababasa ng wasto ang mga natutuhang salita. Naisusulat ng maayos at wasto ang mga natutuhang salita at nakabubuo ng maikling talatang naglalarawan ng karanasan tungkol sa sarili at bansa. Sino-sino ang tauhan sa alamat? Si Aling Rosa ay masipag at matyaga. Ang kanyang anak na si Pina ay maganda, ngunit tamad at reklamador. Ano-ano ang mga salitang naglalarawan na inyong binanggit? Anong katangian ang nais mong taglayin mula sa mga ito? Bakit iyon ang napili mo? Magbigay kayo ng mga ngalan ng tao, lugar, bagay, hayop at pangyayari. Halimbawa, sa tao, pangalan ng inyong kaklase. Paglalarawan, mabait. Masipag, matyaga, maganda, tamad, reklamador. Sa inyong palagay, anong uri ng mga salita ang inyong binasa? Ang salitang naglalarawan ay tumutukoy sa pagbibigay ng detalyadong paglalarawan ng mga katangian, kalagayan o mga detalye ng isang bagay, tao, lugar o pangyayari. Basahin natin ang mga pangungusap mula sa isang liblib na nayon. Nakatira ang mag-ina sa maliit na kubo. Masipag at matyaga ang ina ni Pina. Tamad at reklamador ang anak ni Aling Rosa. Isulat sa Hanay B ang salitang inilalarawan ng mga salita sa Hanay A. Sa Hanay C, tukuyin kung ito ay lugar, tao, hayop, bagay at pangyayari. Halimbawa, sa Hanay A, liblib, sa Hanay B, nayon, sa Hanay C ay lugar. Kumuha ng paboritong bagay sa inyong bag, ilarawan ito at gamitin sa pangungusap.
Piliin ng salitang naglalarawan sa pangungusap at isulat sa tapat nito ang kasing kahulugan nito. Matamis ang nabili naming mangga. Ang kulay berde na mangga ay maasim. Hitik at mabunga ang tanim na kamates na Ate Pina. Ang kalabaw ay kilala bilang hayop na masipag. Maraming puno ng prutas sa kabundukan. Mula sa binasang alamat ng pinya, isulat ang suliranin ni Aling Rosa sa anak na si Pina. Kung ikaw ang tatanungin, ano kaya ang maaari mong gawin upang mabigyan ng solusyon ang suliranin ni Aling Rosa? Para sa ikatlong araw, pagbibigay ng suliranin at solusyon. Narito ang ating mga layunin. Mula sa binasang alamat ng pinya, ano ang suliranin ni Aling Rosa sa anak na si Pina? Kung ikaw ang tatanungin, ano kayang maaari mong gawin upang mabigyan ng solusyon ang suliranin ni Aling Rosa? Magbigay ng iba pang halimbawa ng mga prutas maliban sa pinya. Pagmasdan ang totoong pakwan o larawan nito. Sabihin ng mga salitang naglalarawan sa pakwan. Isulat sa inyong papel ang mga salitang naglalarawan sa pakwan. Basahin ng sitwasyon. Si Ben ay 9 na taong gulang. Siya ay madalas magkasakit. Mahina ang kanyang katawan at kulang sa enerhiya. Lagi siyang nahuhuli sa mga aralin sa klase. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Anong katangiang mayroon siya? Paano mo siya ilalarawan? May magagawa ba tayo upang matulungan si Ben? Ano ito? Buuin ang ideya ng sitwasyon na ipinahahayag sa pangungusap. Pumili ng sagot sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian ay matamis, ulila, sakit, puong may kapal, malakas, bumaha. Unang bilang, si Juan ay patlang na at wala na siyang mga magulang. Paborito ni Juan ang pakwan na patlang. Naiiyak si Juan sa sobrang patlang ng sirang ngipin. Kaya, sabi niya na mas mabuti na lang na kunin siya ng pakwan. Bawat ulan na patlang ay humuhupa din. Ating basahin ang alamat ng pakwan. Noong unang panahon, may isang batang ang pangalan ay Juan. Ulila na si Juan sa kanyang mga magulang. Nakatira lamang siya sa kanyang tiyo at tiya. Siya ay masipag at palaging nagbabanat ng buto. Malaki ang ulo ni Juan, kaya palagi siyang tinutukso ng mga tao. Pakwan, ang bansag nila sa kanya. Pakwan! Pakwan! Sigaw ng mga bata sa paligid. Sinasaktan at binabato rin siya ng mga tao tuwing siya ay tinutukso. Umiiyak na lamang si Juan at lumalayo sa mga nananakit sa kanya. Pagka-uwi ni Juan sa bahay, siya rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay habang nakaupo lamang si Ben, ang anak ng kanyang tiyo at tiya. Bilisan mo sa pagwawalis, Pakwan! Pasigaw na sabi ng Ben. Heto pa ang mga kalat, Pakwan! Itapon mo na rin ang mga ito sa basurahan. Dagdag pa niya. Halos araw-araw na lang natatanggap ni Juan ang panunukso, pananakit at pagpapahirap sa kanya. Hindi na matiis ni Juan ang hirap at sakit na kanyang dinaranas, kaya naisip niyang mas mabuti na lang na kunin na siya ng puong may kapal. Palagi na niya itong sinasabi at ipinagdarasal, kaya isang araw biglang umulan ng malakas na may kasamang kulog at kidlat. Biglang nawala si Juan. Paghupa ng ulan, hinanap si Juan ng kanyang tiyo at tiya. Ngunit hindi na nila makita si Juan. Laking pagsisisi ang kanilang naramdaman. Isang araw, may nakita silang tumubong halaman sa kanilang hagdanan. Diniligan at inalagaan nila ito.
Laking gulat nila, nakahawig ng ulo ni Juan ang naging bunga ng halamang ito, kaya bilang pag-alala kay Juan, tinawag na lang nila ito sa kanyang bansag na pakwan. Hindi nagtagal ay naging pakwan. Sino-sino ang tauhan sa alamat ng pakwan? Ang mga tauhan ay sina Juan, Ben, ang tiyo at tiya ni Juan at ang mga batang nanunukso sa kanya. Ano ang katangian ni Juan? Si Juan ay masipag, matyaga at mabait. May suliranin ba si Juan? Ano ito? Oo, palagi siyang tinutokso, sinasaktan at pinapahirapan ng mga tao sa paligid niya. Bakit pinagtatawanan si Juan at sinasaktan ng mga kaklase niya? Dahil malaki ang kanyang ulo at tinatawag siyang pakwan. Kung ikaw si Juan, ano ang gagawin mo kung ikaw ay tinutokso at sinasaktan ng iba? Sasabihin ko ito sa aking mga magulang, guro o nakatatanda upang matulungan ako. Ano kaya ang maaaring solusyon sa suliranin ni Juan? Dapat tigilan ng mga tao ang panunukso at tratuhin siya ng may respeto at kabaitan. Sa unang pangkatan, ilista ang mga suliranin ni Juan. Sa inyong palagay, ano kayang maaaring solusyon sa mga suliranin ni Juan? Ang suliranin, ito ay problemang kinakaharap. Ang solusyon naman, ito ay paraan upang malutas ang suliranin. Magbigay ng inyong mga karanasang nagsasabi ng suliranin o problema at kung ano ang naging solusyon ninyo sa mga ito. Kilalanin ang tinutukoy ng pangungusap. Isulat ang salitang suliranin o solusyon sapat lang. Ang matinding trapiko sa lungsod ay nagdudulot ng pagkaabala at pagkasayang ng oras ng mga mamamayan. Nagtayo ang lokal ng pamahalaan ng karagdagang mga alternate routes at nag-implementa ng mas mahusay na traffic management system. Ang pagkasira ng kalikasan dahil sa illegal logging at illegal mining ay nagdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga komunidad. Pang-apat, itinatag ng lokal na pamahalaan ang istriktong pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan. Pang-lima, naglaan ng mga proyektong reforestation para mapanumbalik ang kalusugan ng kalikasan. Pumili ng isang suliranin sa ating kapaligiran at isulat ang solusyon na maaaring magawa. Maruming hangin, pagkalbo ng kagubatan, polusyon sa tubig. Para sa ika-4 na araw. Para sa layunin ng ating aralin. Ibahagi sa klase ang suliraning napili nyo kahapon at ang solusyong inyong isinulat upang makatulong sa paglutas nito. Sino sa inyo ang mahilig kumain ng iba't ibang prutas? Ilarawan ng pinya at pakwan batay sa kulay at tekstura, itsura, lasa at iba pa. Ano-ano ang mga prutas na paborito ninyong kainin? Ano ang mga sustansyang makukuha sa prutas? Pinya, hugis bilohaba, kulay dilaw o berde, mata, marami, dahon, matalim. Pakwan, prutas, makatas, kulay, mapula, klima, mainit, panahon, tag-araw. Ang ilan sa mga binasa nating salita naglalarawan sa pakwan at pinya ay mayroong salitang ugat. Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na salita. Isaalang-alang ang kaugnayan nito sa sarili at bansa. Pinya, bilohaba, dilaw, berde, marami, matalim. Pakwan, makatas, mapula, mainit, tag-araw. Basahin ang sumusunod na pangungusap at alamin ang salitang ugat.
Ang batang si Maria ay maganda at mahinhin. Napakalakas ng hangin ngayong umaga. Ang aso ni Miguel ay mabait at masunurin. Napakarami ng kalsada pagkatapos ng bagyo. Ang tubig sa ilog ay malamig tuwing umaga. Narito ang mga tamang kasagutan. Ganda, lakas, bait, rumi, lamig. Ma plus ganda ay maganda. Napaka plus lakas, napakalakas. Ma plus bait, mabait. Napaka plus rumi, napakarumi. Ma plus lamig, malamig. Gamit ang mga salitang nabasa, bumuo ng talata. Magbigay ng iba pang halimbawa. Ang mga salitang nabanggit ay binubuo ng salitang ugat. Gawain bilang isa, isulat ang salitang ugat ng bawat salitang nakasulat sa pisara. Marami, rami. Matalim, talim. Makatas, katas. Mapula, pula. Mainit, init. Tag-araw, araw. Nakakapawi, pawi. Gawain bilang dalawa, paramihan ng tamang sagot. Basahin ang salitang nasa flashcard o metacard, sabihin ng pasalita ang salitang ugat nito, makakakuha ng puntos ang pangkat sa bawat tamang sagot. Mabait, masipag, maganda, malamig, napakalakas, makatas, tinukso, umiiyak, inalagaan, hinanap. Magbigay ng iba pang halimbawa ng mga salitang naglalarawan at tukuyin ang salitang ugat nito. Ang salitang ugat ay ang pinakabuod o pinakapayak na anyo ng isang salita na maaaring magkaroon ng mga panlapi o mga dagdag na bahagi upang makabuo ng iba't ibang anyo ng salita. Ito ang pangunahing bahagi ng salita na hindi na binabago o inaalis kapag ginagamit ito sa iba't ibang anyo ng gramatika. Piliin ang salitang naglalarawan sa pangungusap at isulat sa tapat nito ang salitang ugat. Halimbawa, matamis ang nabiling mangga. Matamis, tamis. Mataba ang aso ni Ben. Si Pedro ay may malakas na pangangatawan. Si Binibining Cruz ay masipag na guro. Ang pagbaha ay sanhi ng baradong kanal. Mabait ang aso ni Lem. Pumili ng 3 salitang ugat sa ibaba at sumulat ng pangungusap gamit ang mga salitang ugat na naglalarawan. Halimbawa, laki. Ang bahay ni Ben ay malaki at maganda. Talino, linis, lambot, tigas, dumi.